Check. Okay. Good morning po muli. Dito po tayo lahat ng attend. 11, start po tayo. Introduction lang po tayo para po mabilis tayo. Sequel. Sequel po siya ng ating topic about the kingdom of God. Bakit kailangan natin itong pag-aralan? Napakalinaw po kasi ng salita ng Diyos, no? Matthew 6, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Malinaw din ang sabi niya. In this way, in this manner, this how we should pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done here on earth. No, importante po ang kaharian ng Diyos. Tayo na nagsasabing kabilang sa kaharian ng Diyos should know how the kingdom of God operates. Ang tanong, alam nga ba natin paano mag-operate ang kaharian ng Diyos? No, at yun po yung ating susubukan pong himay-himayin sa mga susunod na linggo. At ngayon po ay introduction muna po tayo. Talagang likod ang no? Doon na nga ako magturo. Iwan ko na kayo tayo, Joseph. Diyan, dito ako magtuturo. Mataas po ako. Sige po, tama naman. So, kingdom of God is another side of saying there's another kingdom. So, kingdom of God and there's another kingdom. Kaya po pag binasa natin in Colossians, by the way, pag nagturo ako ulit, kailangan present kayong tatlo ha. Kasi kayo ulit yung, asan yung isa? Ikaw kailangan present kayong tatlo ha. Hindi pwedeng iba. Ipapachat ko kayo pag ako ulit magtuturo. So, kingdom of God and kingdom of darkness. If you will read your Colossians, sabi doon, we were before in darkness and transferred to light. Okay? Yun po talaga ang ating sitwasyon ngayon. However, ang tanong nga, alam ko ba kung ano yung kaharian ng Diyos? At kung ako ay parte ng kaharian ng Diyos, ano yung ginagawa ko? Okay? Basahin niyo po ang gospel ninyo in Matthew, in Mark, in Luke, in John. Ulit-ulit pong sinasabi doon, the kingdom of God is near. The kingdom of God is coming. To the point na si John the Baptist, sinasabi niya, repent, for the kingdom of God is near. No? Ano kaya yung kingdom of God na yun? Baka ang alam lang natin na kaharian ay kaharian na may mansyon. Especially sa atin, or especially palace, especially sa sitwasyon natin, we're not a monarch. No? Tayo ay, sorry, I forgot my AP. Tayo ay Democrat. Okay? Democracy. Kaya wala tayong mindset ng hari, wala tayong mindset ng reyna, wala tayong mindset ng chess. Yeah, chess. Yung chess. Okay? Sino po saan maglaro ng chess? Wow, tatalino nyo. Di ko natutunan yon. Ang alam ko lang gawin na parte ng chess ay kain. Kain. Yun lang ang alam kong gawin. No? But in reality, pag-usapan natin yung kingdom of God, it is like but the chess. Na wala tayong mindset. Kasi nga, ang meron tayo, presidente, malayang lipunan. But in the setup of a kingdom, paano nga ba yun? Bakit sinabi that the kingdom of God is near and here? Let's pray. Father, we come before you once again. Holy Spirit, teach us, guide us to the truth, guide us to your word. Let your word speak itself and allow us to benefit from it. Allow us to be enriched, not in the mind, because the mind will puff up. Maaaring sumahabog lang yung utak namin that will become self-righteous, na maaari di makalimutan namin. But God, will you please speak directly to our spirits, to our heart, that even when you told us to pray in this manner, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Ano nga po ba yun? Sinasabi mo sa amin, God,
Anong kingdom yung sinasabi mo? Be with us, God. In Jesus' name we pray. Amen. History lang po tayo. When you say kingdom, just like the chess, bakit po naglalaban-laban? It's actually taking territories. Ang mga kaharian noon ay taking territories. So isang bagay na dapat po nating matutunan when it comes to kingdom is territory. Ang kaharian ng Diyos ay territorial. Okay? So this one, it's a space. It's a territory. Okay? Na ito nakatayo dito, ginagwardyahan natin through the doors, through the windows, through locks, through the gates. Okay? That's a territory. At yung part na to, ginagwardyahan through fences na buwag na. Okay? Territorial. Ang labanan sa kaharian ay territorial. Na hindi tayo sanay. Na hindi tinuturo madalas sa church. Na dapat ginagwardyahan natin yung kaharian ng Diyos. The space. Now let's go to a simpler one. You and I were the territory of God. We are the tabernacle. We are the church. We are the altar of God. Ikaw yung space na yon where the kingdom of God will be in. The kingdom of God is in you. Is in me. Okay, so that's a space. Naniniwala po ba kayo ay space? Yes, kasi kayo po at ako ay matter. And matter occupies space. Kaya po, when you go to a church, you matter because you occupy a space. Okay? Inoccupy mo lagi yung upuan na yan. Okay? You matter to living things. You matter to God. That's the kingdom of God. It's a space. Ako yon at ikaw yon. But in reality, in physical, ang kaharian po ay hindi matuturing na kaharian nang walang pinaghaharian. In teritoryo. Okay? Paano magkakaroon ng Diyos kung wala namang lugar? Medyo malakas lang po. Nag-feedback. Pag walang lugar, okay? Kaya po, ang kingdom, doon muna sa kingdom the kingdom itself is really territorial. Nag-aagawan. At dalawang teritoryo yung pinag-usapan natin. The kingdom of darkness and the kingdom of light. The kingdom of God and the kingdom of the devil or the enemy. Nag-aagawan yan. Okay? Nag-aagawan yan araw-araw. Nag-aagawan yan kahit nasa loob ka pa ng church. Papunta ka pa lang ng church, nag-aagawan na yan. Yung dalawa na yan. Okay? However, if you know that you're part of the kingdom, hindi ka na maaagaw nito. Pero ito, gagawin lahat nito para mas maalis ka dyan. I-offer lahat nito. Remember the temptation of Jesus? Or the temptation to Jesus? Lahat i-offer nito para maalis ka dito sa kaharian. So how would we say, Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is in heaven. Huwag niyo lang po kalimutan kasi yung, para hindi natin ma-misinterpret. Huwag natin kalimutan yung Thy kingdom come, Thy will be done here on earth as it is in heaven. Pag po kasi inumit natin yung Thy will, may problema na tayo doon. Pag sinabi lang natin, Thy kingdom come as it is in here on earth as it is in heaven. Kingdom lang, pero wala yung will niya. May problema tayo doon. Ano po ibig sabihin nun? The kingdom itself, madaling gawin. But the question is, who's the king in the kingdom? So the kingdom of God is territory. That's one, letter T. And that's also speaking about another T, throne. In the territory, or in the kingdom, who is on the
throne. Kasi, thy kingdom come, thy will be done. Kasi kahit may king ka dyan, pero may kingdom ka dyan, kung iba naman ang king, iba't ibang will. Tama? Kaya importante sa verse, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. So, una, territory. Pangalawa, throne. Balikan natin territory. Nag-aagawan po iyan lagi. Territory cannot be occupied by two. Kasi gugulo. Lagi ko pong sinampol yun sa inyo. Bahay natin, dalawa ang tatay. Gulo yun. Kasi iba disiplina ng lolo, iba disiplina ng mismong tatay. O kaya iba disiplina ng tito, iba disiplina ng tatay. Hindi pwede. There will be confusion. Sa isang bahay, hindi pwede dalawa nanay. Masyadong maingay yun. Joke lang. Dututong ko pala yung joke kasi naka-record tayo. Baka makaabot sa asawa ko. Hindi naman. Sino ba nagsabing maingay? Hindi. Pag dalawa ang nanay, ibig sabihin, maayos. No? Kidding aside, pag dalawa ang nanay sa bahay, magulo din. No? Dalawa kasi yung mind. Dalawa yung will. Dalawa yung instructions. Magkaiba. So, the kingdom of God, hindi pwedeng dalawa po ang nakatrono sa buhay natin. Hindi pwedeng linggo ang Diyos. Tapos, pag Lunes hanggang Sabado, Lord, baba ka muna dyan, ako naman. Hindi pwede yun. Okay? Actually, pwede naman. Pero try nyo po. Pag pinalis nyo ang Diyos sa trono, tas tayo naupo, ang gulo. Pero kung ang Diyos ang nasa trono, siya kasi magdidesisyon nun eh. Kung siya ang hari, siya magdi-decide what will happen to the kingdom. Kaya nga, I always remind myself, yung kantang, it's all about you. That's a nice reminder that everything is all about you, God. Kasi if it's all about you, ikaw bahala sa akin. Ikaw bahala sa pangangailangan ko. Ikaw bahala kung saan mo ko dalhin. Because it's all about you. Pero kung it's all about me, patay ako. Kasi kung it's all about me, ako mamamroblema sa dapat kong problemahin. If God is your king, never nagpabaya ang Diyos sa kingdom niya. Pero hindi lahat ng nasa kingdom ay nakaka-experience ng will ng king. Bakit? Hindi po lahat na nasa teritoryo ay nagpapasakop. Tanong, yung po bang anak nyo, pag inutusan nyo, nagpapasakop agad? Hindi, di ba? Depende. Ang lagay, di ba? Depende sa lagay. Wait lang, di ba? Hindi, ba't ako? No. Hindi sila agad. Di ba? Ang dami nilang alam. Bakit? Ba't ako? Tapos tuturo pa. Ba't si ano? Bakit siya nakaano lang? That is the same and true with the kingdom of God. Hindi porkit nasa kaharian ay nagpapasakop. Yes, technically, nasasakupan siya. Pero hindi nagpapasakop. Kaya po dapat ang statement, lahat ng nagpapasakop sa kaharian ng hari, kailanman din niya pababayaan. Kailangan kompleto yung statement. So the kingdom of God is all about territory. Agawan po yan. From the very beginning, from Genesis up to Revelation, agawan ng teritoryo. The physical, pag inaral niyo po ang Bible in history, agawan ng teritoryo, physical. Kaya nga may war, kaya nga may agawan ng Israelita, ang iba pang mga Ita, Amorita, Jebusita, lahat ng Ita. No? Hindi yung Ita po dito, yung iba pang Ita.
na Amorites, Jebusites, Perizzites, Moabites. Kaya po doon laging may, ano po? Oh, kaya laging may agawan. Ang dami natin alam na bites na. May agawan po. Okay? Pero, tingnan nyo po, sa bawat agawan na iyon, pagkasama nila ang Diyos, sila ay nagwawagi. Sila ay nagwawagi. Now, saka natin aralin history, saka natin aralin ito because this is just mere introduction. So if it is about territory, if it is about space, if it is about land, physical na land, physical na land. Ang tanong, una, sa bahay natin, sa teritoryo natin, kasi yun yung teritoryo natin. Diba? Unang teritoryo natin, bahay. Kung nagre-renta ka man o sarili mong bahay yan, kahit ano pa, basta bahay mo yan. Okay? Sa teritoryo ba natin, ang Diyos ba ang naghahari? Question to ask. Practical application muna tayo doon sa tanong. Sa bahay ko ba, pag nagpatugtog, ano tugtog? Ine-enthrone ba ang Diyos o ine-enthrone si beat? Hawak mo ang beat, ang gabi. Sinong ine-enthrone through music sa bahay namin? Hindi masama. Do not misinterpret what I'm saying. Pero baka naman sa music natin, mas marami pa yung kanta na sa'yo ang giling ko, sa'yo. Diba? Christian songs. Kung Christian songs ang kinakanta at naririnig po sa inyong tahanan, well, good. But that's a question to us, sa ating lahat. Question to us. Bakit po? Alam niyo po ba na ang dingding nag-absorb ng sound? Kaya nga po, may kasabihan tayo na ang balita, pipakpak, nalito na sa kasabihan. Baliktad pa, balik. Pero may kasabihan po tayo na may tenga po ang pader. Kaya nga po pag nakinig kayo, di ba, yung gusto mong makinig ng usapan, na ganyan mo. And try to put your ear. Meron po siyang wave. Now, that's scientific. No, scientific po 'yun. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Opo. Yan. Maririnig niyo po 'yan, no? Why am I saying that scientific statement? Siguro naman may pader po yung bahay natin, no? So, ina-absorb po niyan anuman pong mga sound na meron tayo. Not just music, kahit mga usapan natin, no? Reminder sa atin lahat 'yan. Ang kulit po talaga. So, aalingaw-ngaw din 'yan. Sinasabi ko po yun sa sarili ko. Pagkausap ko yung dalawa. Actually, kasama na pati bunso. Kitang-kita ko na yung bait ng bunso namin. Mukhang mas matindi. Ready na po ba kayo pag pumunta na po ng church? So, practical application, your house, our houses, our home is our kingdom. Sino na i-enthrone? Kanino mo pinapasakop yan? In music or in sounds? Mararamdaman po yun. Pag pumasok ka lang bahay, mararamdaman mo yung spirit. Alam mo yun. Napanood nyo na po yung War Room? Hindi pa. Kung napanood nyo po, at hindi pa napanood, panoorin nyo po. Sa War Room, napanood nyo yung part doon, binebenta na yung bahay. Sabi nyo, napanood nyo na. Binebenta na yung bahay, tapos yung bibili na matanda, na medyo bald, may buhok dito. Tapos pumasok siya doon sa War Room. Tapos lumabas siya ulit. Tapos pumasok siya ulit doon. Sabi niya doon sa bumibili, is someone's praying here?
Tapos sinabi, yeah, sabi ni Priscilla Shire, yun po yung totoo niyang pangalan. Yes, that's the war room of the blah, 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 blah. Okay? Tapos sabi nung bumibili, bibiling ko na to. Natandaan nyo? O hindi kayo nanood? Panoorin nyo po ulit Nasa war room po yon. What I'm saying is that yung maliit na room na yon, nagpe-pray at alam nung spirit nung tao na yon, kasi pastor yung bumibili. Scientific, that's true. Kaya po, hanggat maaari, sa bahay natin, kung may mag-aaway man, pigilan. Okay? I mean, lalo yung malakas. Pag may nagmumura, hanggat kaya, no? Kayo, kung nagmumura ang parents nyo, huwag nyo nang gayahin. Okay? Umaalingaw-ngaw kasi yan. Umaalingaw-ngaw. That's a basic application of the kingdom of God. Yung mga bahay natin. At marami pa po tayong gagawing sample. 21 na po kasi. I just limit to few minutes. That's the introduction. It's a territory. It's a space. It's about throne. Who occupies the space? Yan po yung mga pag-aaralan natin. And sa kingdom of God, ano ba yung parte mo at parte ko? And isa pa sa pag-aaralan natin, kingdom of God is a military mindset. It's a military mindset. Sa kaharian ng Diyos, yes, we are daughters, sons and daughters of the living God, our Father. Pero in the kingdom of God, you and I, we are soldiers. Remember, there's a battle. Kingdom of light and kingdom of darkness. In Ephesians 6, you and I must wear the full armor of God. Para saan? Para get up lang ba? Hindi yun get up. There is a war. There is a battle in the kingdom of God. Pag wala yung mindset natin, ng military mindset, hindi talaga natin matututunan yung kingdom of God. It's a military mindset. May labanan pong nagaganap sa kaharian ng Diyos. So mga pag-aaralan natin, may gate, mayroong wall. Yung mga susubukan natin pag-aralan in this sequel, Kingdom of God. To end, ang tanong lang po sa atin, am I part of the kingdom of God? Sabi nung iba, check, yes. So if your next question to that, if we're part of the kingdom of God, what is my role? So kayo na po ang sasagot dyan. Yung iba, hindi pa na-identify yung role. Yung iba, na-identified na nila. So dun sa mga identified na yung role, next question is, do you act upon your role? Do you do your role? Kasi pag hindi mo nagawa yung role mo, casualty po ang mangyayari sa kaharian. Sa labanan, merong archery, may swordsman, mayroong boulder. Iba-iba po yung role nila. Pag hindi mo ginampanan ang role mo, problema. Isa sa pinaka-importanting role sa kingdom, watchman. Are you a watchman? Watchman po, ito po yung nasa tore. Kaya po siya tinawag na watchman kasi po, nagwa-watch siya. Okay? Pag tutulog-tulog ang watchman at malayo pa lang, hindi niya nakita na may sasakop sa kanila, patay po ang kaharian. Kasi siya ang mayroong role na tumingin nun, siya ang may role para magpatunog ng signal para makapaghanda po ang kaharian. Hindi naman lulusob yun ng araw. Madalas lulusob yun gabi. Pag hindi naghanda ang nasa kaharian, patay. We need to be watchful.
So medyo technical yung pag-aaral po natin, kaya po I am really suggesting sa mga susunod po natin pag-aaral, please, dala po kayong notes, dala din po kayong Bible, kasi marami pong term yung pag-aaralan natin. Okay? Mag-aaral po talaga tayo about the kingdom of God. Importante siya kasi sinasabi natin, we want to expand. We want to extend the kingdom of God. Pero naiintindihan ba natin kung ano yung kingdom of God? Baka alam lang natin sa mind natin, ito kingdom of God, siya yung hari. May mas malalim pa po doon. Okay? Kung may tanong din po kayo, i-note nyo na para po sa susunod natin pagkikita. Wala pong teaching next week. Wala po ako. Papaalam po ako. Wala po ako. Sa gustong makachismis kung nasan ako, PM nyo na lang po ako. May tanong po? Wala na. Sige po, let's pray. Father, we enthrone you. Be our King, be our Master. Maghari ka sa buhay namin. Maghari ka sa pamilya namin. Maghari ka sa church na pinagdalhan mo sa amin. Dahil kung ikaw ang hari, kailanman hindi nagpabaya ang hari sa mga nagpapasakop sa Kanya. Kaya po yun ang aming dalangin. Sakupin mo po ang buhay namin, sakupin mo po ang church na ito, sakupin mo po ang tahanan namin, sakupin mo po lahat ng teritoryo na mayroon kami. At ikaw ang maging hari ng lahat ng espasyo, sulok ng buhay namin, and even yung physical na teritoryo na meron kami, ikaw ang maghari. Lord, thank you. Keep us safe as we go home. Allow us to enjoy the remaining hours of today. Allow us to enjoy the cuddling weather. Bless us with joy for today, God. In Jesus' name, amen, amen. Habang tila pong ulan, uwi na po kayo.